Nako po, eto maganda kong pag-usapan po at reaksyonan po makabida po. Mantakin nyo hinamon po ni Congressman Pulong Duterte po ito kong si DILG Secretary John Vic Rimulya po makabida. Pati na po ito kong mga nasa Malacanang po makabida si Pangulong Marcos, First Lady Lisa Marcos at yung kanilang mga anak po na sumailalim po makabida po sa hair follicle test. Sabay-sabay po sila mga kabida para isang testingan lang po sabi po ni Congressman Pulong. Okay? Ito po ay bunso doon sa naging payag po makabida ni DILG Secretary Rimulya sa isang panayam na sabog lang daw itong si Congressman Pulong nung sabihin daw niya makabida po na meron na pong arrest warrant na inilabas po itong International Criminal Court laban ho dito makabida kay Senator Bongo po at dalawa pang ibang mga dating opisyal po ng Philippine National Police. Okay, eto babasahin ko muna. Itong post po ni Congressman Pulong sa kanyang Facebook page po bilang reaction po ito makabida sa naging pahayag po ni Secretary Rimulya patungkol ho sa isiniwalat po ni Congressman Pulong about the warrant of arrest na inilabas daw ng ICC against Bongo Eto. Ako pa talaga ang sinabihan mong hi at sabog, Secretary John Vic Rimulya? Ako? O baka nagkamali ka lang ng tinutumbok at ang gusto mo talagang sabihin ay yung mga nasa Malacanang? Okay? Kung gusto mo talagang malaman kung sino ang hi at sino ang sabog, simple lang naman ang solusyon. Magpa-hair follicle drug test tayo. Sama mo na ang boss mo at asawa at anak niya para isang testing lang tapos ang usapan. Baka ibang sabog din ang tinutumbok mo, John Vic. Baka yung sabog sa kapangyarihan, sabog sa korupsyon, sabog sa kayabangan, o sabog sa pagtuo na ang katawhan dili nakabalo mutanaw kung kinsa ang nagtrabaho o kinsa ang nagpapugi lang sa kamera. Kaya bago ka muling mamigay ng bansag na hay at sabog, baka mas mabuting tumingin ka muna sa salamin. Baka nandoon ang sagot sa mga tanong mo. Ayun, antindi po dito sa sinabi po ni Congressman Pulong po, mga kabida, po. Mantakin nyo, inamon po niya, itong si John Vic, kasama po si PBBM, First Lady, at mga anak po nila makabida, sabay-sabay po silang sumailalim sa hair follicle test para malaman po kung sino talaga ang totoong sabog, totoong high sa kanila, mga kabida. Okay? Kung maalala po ninyo, naglabas po ng post po makabida ito si Congressman Pulong sa kanyang Facebook page kung saan po sinabi po niya makabida batay po sa kanyang reliable source naglabas na raw ang ICC ng International Warrant of Arrest laban ho kay Senator Bongo at maging itong dalawa pang mga dating opisyal po ng PNP sa ilalim po ng kanyang ama makabida nung siya pa ay presidente po ng Pilipinas itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte po, mga kabida po. Nung nakapanayam po makabida ng media, itong si DILG Secretary John Vic Rimulya, sinagot po niya ang tanong po, na wala pang opisyal na impormasyon na natanggap po ang gobyerno po ng Pilipinas patungkol dyan, mga kabida. Baka naman sabog lang daw o hi, itong si Congressman Pulong nung sabihin daw niya yun, mga kabida po. Kaya yun, pumalag po si Congressman Pulong po, mga kabida. Mantakin mo, sinabihan pa siya na sabog at saka high. Okay? Sinong hindi ho magagalit dyan? Diba? Kaya bumuelta po itong si Pulong Duterte, mga kabida. Ang sinabihan po niya na baka nagkamali ka lang, John Vic. Baka ang gusto mong tumbukin yung mga nasa Malacanang. Okay? Na sabog o high. Kaya hindi ho nagpatumpik-tumpik po itong si Congressman Pulong makabida. Kaya hinamon po niya itong si John Vic. Sige, magpa-hair follicle tayo. Kasama ka.
Isama mo na yung amo mo at saka asawa at anak ng amo mo. Okay? Tingnan natin kung kakasaba itong amo mo at saka yung kanyang pamilya. Ano po? Even John Wick, I don't know kung kakasaba ito, ano, mga kabida. Ano po? Okay? Pero itong si Pulong, maraming beses na po itong nagpa-hair follicle test, ano, mga kabida. At, negatibo po yung resulta po, ano. Okay? Kaya yun, ano, mas tumindi pa ito. Itong away po ngayon, ano, ni John Wick at saka itong si Congressman Pulong, mga kabida, sa darating na mga araw po, ano. Posibleng magpalitan po ng mga pahayag ito, ano, akusasyon laban sa isa't isa po, ano. Posible po yan, mga kabida. Kaya abang-abangan po natin ito, ano, itong posibleng serye po ng tapunan po, ano, ng mga aligasyon at mga pasabog po itong si John Wick at saka itong si Congressman Pulong Duterte, mga kabida, ano po. Alright? Aside dun ho sa sabog, sa paggamit po ng illegal na droga, iba din yung tinutukoy po, makabida, ni Congressman Pulong ho dito, ano? Baka sabog sa kapangyarihan, sabog sa corruption, sabog sa kayabangan, di ba? O sabog sa pagtuo ng katawhan, dili na kabalumutan kung kinsa ang nagtrabaho o kinsa lang ang nagpapugi lang sa kamera. Parang ang tinutumbok niya dito, ano, makabida, itong si John Wick. Kung maalala po ninyo, makabida, ito din yung lumabas na criticism po, ano, against Secretary John Wick, na nagpapogi lang daw sa camera, ano, pero wala kong nagawa, ano. Even yung mga high profile na mga individual po, natakasan daw itong si Remulla, okay? Katulad na lang po ni Zaldico, Atong Ang, okay, Senador Ronald Bato de la Rosa, ano, mga kabida. Okay? Itong tatlo po, sa ilalim po ng kanyang panunungkulan bilang DILG Secretary po, ano, mga kabida. Okay? Tumakas po. Hindi ho nagpakita po, ano, mga kabida, ano po. Okay? So, doon pa lang, nagkaroon po ng criticism po, mga kabida, ito hong si dating Senador Antonio Trillanes IV po sa kanya, no? Dito, mga kabida. Okay? Kaya ito siguro daw yung dahilan, ano, mga kabida, kaya ililipat po itong si Secretary Remulla, mga kabida, sa Department of Public Works and Highways. Hindi po sa DILG, ano, mga kabida. Hindi ho mananatili ho sa DILG. Okay? Dahil unang-una po, wala ho siyang naipakitang accomplishments daw, mga kabida, ano po. I don't know, in fairness naman po dun ho kay Secretary Remulla, mga kabida, ano po. Pero nagtataka din ako, ano, kung bakit po siya tatanggalin dyan po sa DILG post po niya, no? At ililipat po, makabida, sa Department of Public Works and Highways, ano po. Ito kasi yung lumabas na balita po, ano, makabida, matapos pong nag-post itong si dating broadcaster Ramon Tulfo. Okay? Yung mga pangalan po ng maaaring maapektuhan po sa Rigodon, ano? Sa gabinete po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, makabida, ano po. At isa po itong si Secretary Remulla, makabida, ano, na maapektuhan po sa Rigodon. Kasi sa post po ni Mr. Tulfo, makabida, ililipat daw ito kung si Remulla sa Department of Public Works and Highways. Alright? At ang itatalaga dyan sa DILG, makabida, yung dati hong secretary po ng DILG na si Benhur Abalos, ano? Na nag-resign, okay, bago po mag-eleksyon noong 2025 para tumakbo bilang senador sana. Subalit ito po ay natalo, mga kabida, ano po. Kaya ito, si John Wick yung may hawak po, ano, ng DILG, ano po. Matapos pong magbitiw, ito hong si Benhur Abalos. Okay? Since tapos na po yung election ban, okay, mga kabida, kaya ibabalik po itong si Abalos. Dahil kung tutuusin po, makabida, ikukumpara natin si Abalos dito ho kay Remulla, mas madami pong nagawa itong si Abalos, ano? Isa po sa mga accomplishments po ni Abalos po, makabida, itong paghuli po, ano, kay Pastor Apollo Sikibuloy. Alright? Kasama po itong si dating PNP Chief General Nicolas Torre III, ano po. Okay? Mga kabida.
Doon ho nakilala po si Abalos nung nilusob po mga kabida ng Philippine National Police. Kasama po si General Torre, itong compound po mga kabida ng KOJC sa Davao City. So ito, kakasakaya ito hong si John Vic dito mga kabida, sa hamon po ni Congressman Pulong na sasailalim po sila sa hair follicle test at isama daw mga kabida ni Secretary John Vic Rimulya itong si Pangulong Marcos, First Lady Lisa Marcos at kanyang mga anak po, mga kabida. Ewan ko lang, dito ho sa First Family kung kakasabay ito kasi ilang beses na po mga kabida itong si PBBM, na hinamon po mga kabida na sumailalim sa hair follicle test. Hanggang ngayon, wala pa. Walang tugon. In fact, meron pong pending petition dyan, mga kabida, dyan po sa Korte Suprema ngayon. Matapos naghahain po ng petisyon, ito hong si Congressman Pantaleon Alvarez po, mga kabida, na para po malaman po mga kabida, yung tunay na kalusugan po ng Pangulo, kailangan sumailalim po siya sa hair follicle test sa pamamagitan po sa pag-compel po mga kabida, sa kanya ng Korte Suprema. Alright? Para po sa inyong opinion at pananaw dito, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.